doon sa Toronto. Nag-visit din siya doon. So, meron na kami share sa inyo kasi the next few vlog, we will share with you so many show homes na pinuntahan namin, na mga show homes sa Calgary kasi merong naging parang grand opening sa may southeast part ng Calgary. Merong grand opening ng mga show homes doon. So napunta kami doon. So the next few vlogs magkakaroon tayo ng parang mini series ng mga iba't ibang klaseng show homes ng mga different builders yan. Magkano na ba yung mga show homes sa Calgary? Usually kasi yung mga show homes na pinifeature namin is doon lang sa northwest kasi malapit doon yung bahay ng friend namin. Walking distance na yung mga show homes kaya doon kami lagi nagpupunta. Pero this time, nag-venture out kami. Nagpunta kami sa southeast. Yun. Para makita iba mga show homes doon. So 13 show homes yung andoon. So we will release it on the next few days. Yeah, but before that, meron muna kami share sa inyo regarding sa, owning a house, ganyan. Alam nyo ba na hindi rin naging madali sa amin na mag-own kami ng sarili naming bahay. It took us a while, it took us years bago kami nakabili ng bahay namin. So I know maraming mga Pilipino siguro dito sa Canada, no babes, yung dream nila is to own a house. Diba? Minsan nag-double job, triple job para makabili ng bahay. Kami hindi namin magawa yun kasi single income nga lang kami. Siya lang yung nag-work. Yan. Tapos, 3 yung anak namin. Tapos walang mga babysitter. Kasi yung mga in-laws ko nun, meron pa silang work. So, hindi pa sila retired. So, wala kaming babysitter. Imagine mo, pag dinaycare mo yung mga bata. Tapos minimum wage siya yung kikitain ko. Para mapupunta lang dun sa daycare, diba? So, para sa akin, nagstay na lang ako sa bahay. So, si Richard lang yung nag-work for the longest time. Until now, siya pa rin. Nag-part-time lang ako. Bakit tumatawa? Part-time lang ako sa Tim Hortons, ganyan. Para, mga, hindi talaga, nag-full-time din ako once. Sa Square One nun sa Tim Hortons. Pero 6 months lang ako nagtagal. Yun, hindi ako talaga masyado nakapag-work. Kaya ang hirap for us na magkaroon ng bahay, is a struggle din talaga. So, ang first na namin actually, nakapag-own kami ng condominium, right babes? Sa Mississauga sa Square One. 2013 yun. So, yun, ilang years yun. From 2007 kami dumating sa Canada. Tapos 2013 yung condo na nabili namin. Pero nagtagay lang kami doon for a year and a half. Kasi si Richard, nawalan siya ng work. So, bumalik ulit kami doon sa in-laws ko. Nakitira ulit kami sa kanila. So, yun na. Tapos ngayon, so after 9 years naman, 2022 kami nakabili ng bahay dito sa Alberta. So, pero inyo yun, ang tagal, 7 years yung first namin condo, tapos after 9 years, yung bahay na ito na nabili namin ngayon. Pero it's really a struggle, hindi naging madali para sa amin. Pero honestly din naman, babes, pinangarap mo pa ang araw, grabe, ang laki ng araw dun. Yan. Pero sa amin kasi, hindi talaga namin sobrang naging priority yung pagbili ng bahay eh. Kasi parang kung iisipin mo, ang hirap kahit na meron kang pang down payment. Pero yung yung monthly expenses mo, 'di ba, na pambayad sa mga mortgage, yung kakainin mo, yung mga property tax, utilities, napakadami. Yun, very ang laking responsibility. Kaya siguro kahit may pang down kami, ayaw namin na bumili ng bahay kasi para maging house poor lang kami, 'di ba? Yun yung tinatawag nila na house poor, na meron kang bahay pero hindi mo na ma-enjoy. Kasi sa sobrang dami ng responsibilities, ang dami ng bayarin, yung trabaho ka lang ng trabaho. Marami sa atin na nahihirapan magkaroon ng bahay, ganyan. Darating din yung time na makakabili din kayo ng bahay. Medyo mahirap lang talaga yung process ng yung pagdadaanan talaga, yung paano tayo makakabili ng bahay. Kasi kami, honestly, kundi dahil sa mga taong tumulong sa amin, hindi rin kami makakabili ng bahay. Yung parents niya, doon kami nakitira for how many years, na hindi kami pinagbabayad ng rent. So, yun, malaking tulong sa amin yun. Tapos may mga taong tumulong pa sa amin para mabili namin tong bahay na to. Yung sobrang blessing, kaya we're happy kasi, and we're grateful dun sa mga taong
tumulong sa amin. So yun, so thankful kami. Forever thankful. Tingnan mo yung araw, ang ganda. Ano yung araw, sobrang laki. I cannot look. Baka mabulag tayo. Ang laki. Oh. Late na naman kami dito sa airport. Lagi kami andito. Ano pala dito sa sa Calgary Airport? Free ang first 20 minutes. This is the next 20 minutes, magbabayad ka na ng $5. Krispy Kreme ulit. Si mama. Ha? Big one. Yeah, because of the jacket. Oh, look. Yeah, let's go. We're here at Wildflower. There's an event today, grand opening ng playground yata nila. May mga food trucks again, ayan. And then they're releasing some new show homes and their townhouse and condos. I'm not sure if it's built yet, yung townhouse or condos, pero they're selling the lots already. These are yung mga show homes, but we've been there before. We will gonna show you again. So this event, meron silang mini market. They gave you $10 to spend dito sa mini market. There's the food truck. We found clothing and other personal effects on some trees and deemed it suspicious. Yun yung mga nila, packages. Ito yan. Ito yung katulad ng sa amin. Upgrade na siya. Pero standard lang yan sa amin. Oh, dito kayo. Napuntahan na namin ito dati. Ha? Alin? Marigold, ano ito? Ano pangalan nito? Nasa labas din. Ito yung... Ano pangalan nito? Ayun, Marigold. Ayan. Oh, sorry. May office dito. Kat tayo sa second floor. Nakalimutan kong magkano itong bahay na ito before. Ha? Master's bedroom din? Ah, hindi. Okay. Ito yung first bedroom. Walk-in closet. Andun yung mga bata. Bukas na yung burger. Saka yung tacos. Yan. Yan yung washroom nila. Ito. Linen. Tapos yung second bedroom. Closet lang siya, walang walk-in. Ito yung family room. Pupunta tayo ngayon dito sa Masters. Yung mga
Ito yun. Malaki din yung ano nila, yung washroom. Tapos nasa loob yung walk-in closet ng washroom. Ito yung shower. Naka-separate ulit. Yung toilet, yung door. Tapos may tub dito. Maluwag siya, oh. Yan. Okay. Yan kami nag-order ng tacos. Ayun yung mga showrooms right there. Nakapasok na kami sa isa. Tapos yun yung mga mini markets, yung mga sa tent dyan. Pwede kang bumili dyan. Binigyan kami ng $10 na parang voucher. So, pwede kang mamili between burger and tacos. Tapos, ito rin, yung kasama din tong ice pops. Oh, you got yours? Can I see? Oh, beef. Pare-pareho tayo in order. Beef tacos. Oh, yun o. Upo na kayo dun. What's your burger, Ann? Good? Beef? Yeah, it's good. Yeah. Yeah. Happy lang siya dyan, no? Can I see your pop? Ice pop. May gold, oh. Dragon fruit. Ayan mo. Ito yung community ng wildflower. May malaki silang ano dito. Pond. Ano yung playground? Ayun, nandun yung playground. Maganda yung playground nila actually. Just stay there, Andre. Just stay there. Sit properly. Yung playground nila. Yeah. Oh, wow. Good job! Oh. Almost. Aim, Andre. Oh!